So meron pong sinumpaang salaysay na in-execute na itong aking tatlong dating kliyente dahil hindi na po ako nagpa-practice ng law ngayon, being in the cabinet. Sila po ay si Romel Sehuela. Romel? Magpakilala ka naman. Si Romel po ay mukhang action star. Tapos si Jury Drio. O, ayan naman po, kamukha siyang Coco Martin. At ang mukha ng luha, si Delpin. Sorry ikaw yung umiiyak kasi sa documentary, no? But anyway, nandito po sila, pwede silang sumagot sa ilang inyong mga katanungan. Nestor, you have question? In the spirit of transparency, wala pong tinatago administrasyon, meron pong problema. Pero hiningan po namin ng gobyerno ng China na gumawa ng mga takdang hakbang para bigyan ng solusyon itong problemang ito. Siguro, Romel, kung hindi sila magtatanong, no, tanungin ko lang, no, kailan ba kayo muli nakapangisda dyan sa Boro? Nung ano pa po, 2012. 2012. Pero ano nangyari doon sa 2012? Bali, hinaano na kami ng ng mga Chinese Coast Guard. Ay, inaano kayo? Hinaharang-harang na kami pag palapit kami sa sa bahura ng yung Scarborough. Hanggang ngayon ba ganyan ang nangyayari sa inyo na hinaharang-harang kayo ng Coast Guard dyan sa Boro? Wala na po. Kailan Libre po, na po kaming ngayon, mangingisda dyan. kailan po nagsimula itong libreng pangingisda sa Scarborough? December, November 2017. Okay. Yes, may tanong tayo. To Secretary Roque. Yes, sir. Is the President aware of this incident? Did he give any specific orders to the FA or the AFP? Without the President ordering, the Secretary Alan Cayetano on his own has relayed the information to Ambassador Zhao. As you know, over the weekend, this was divulged publicly. Ambassador Cayetano and I, including the ambassador, incidentally, were all present in an event that marked the 43rd anniversary of the establishment of bilateral ties between the Philippines and China. So it was where the matter was, in fact, publicly raised to Chinese Ambassador Zhao. But will the President be briefed regarding this incident, sir? I cannot confirm if the President will, in fact, meet with the fishermen. I would like the President to be able to meet with them, but they're not currently in his schedule, but we are making arrangements so that the President can meet with the three fishermen. Question? Joseph Morong. Sino po dun sa tatlo? O baka pwede po si Ginoong Delphine. Sir, pakikwento sa amin, pagka pupunta kayo doon, ano yung ginagawa sa inyo? Do you feel na libre talaga kayo makapasok? Or parang medyo kailangan mangimi kayo sa Chinese Coast Guard? Ikaw na muna ang sumagot. Sinong gustong sumagot? Si Sir Delphine po kaya or si Sir Romel? Paki-describe lang, sir, pag pupunta kayo doon, Sige, go. ano ba kayo? Confident kayo na pumunta doon kahit may Chinese Coast Guard? Sa ngayon po, okay naman kaming ngayon. Lapit na. Pupunta kasi kumbaga hinahayaan na nila kaming papasok diyan at mangingisda, libreng pangisda. Paano niyo po i-describe yung pagpasok niyo sa Bukana? Sige lang, sagot ka lang. Hindi po, yung pagpasok namin sa Bukana, may maliliit kayong bangka. Ngayon, yun ang pinapasok doon sa loob. Kasi hindi pwede naman yung malaki dahil inaharang ng may bantay doon sa loob. Yun Sino lang. pong nagharang? Yung mga maliliit ang Yung bangka maliliit lang po pinapapasok. ang nakakapasok. Bakit po hinaharang yung malalaki, sir? Kasi aywan ko lang po. Sino po yung nagharang? Yung mga barko din, yung mga Coast Guard din, Ng China. China. Sir, anong sinasabi sa inyo? Ba't kayo hinaharang yung malalaki? Ay, hindi ko lang po alam dahil yung maliliit lang pinapasok nila. Kasi yung malalaki can fish more. Mas madaming makukuha yung malalaki, right? Versus yung maliliit. Ganun ba yan? Hindi naman ho, kasi
may dala kaming malaki. Oo. Ngayon, yung motherboard namin, naiiwan doon sa malayo. Kami lang ang pumunta sa mangingisda. Ngayon, pagkatapos nung mapuno na yung cooler namin, uuwi na kami sa bangka. Dahil hihiluhan na yung isda namin. Yun lang po. Sir, dati ba kahit malalaki nakakapasok sa Bukana? Yung maliliit lang po. Ever since? Yung dati. Yung dati? Yung hindi pa bawal noon. Pero ngayon, bawal na eh. Pumasok sa loob. Pero yung mga liliit Yung nakakapasok. maliliit nakakapasok. Yung malalaki, sir, dati pwede. Mga ilan, dating anong year to? Walang ko alam, matatandaan eh. Sir? Since 2001 o 2000, libre rin kaming nakakapasok sa loob hanggang 2012. Mm. Nung simula nung nagkaintindihan yung gobyerno natin, Opo. parang yun na nga, hinaharang na kami. Mm. Hanggang tuluyan na talagang hindi kami nakakapunta na dyan, hindi nakakapangisda. Mm. Ano na lang kami, kumbaga babalik na lang. Tapos doon na dito na sa sa bandang gilid na lang mangingisda para hindi lang uwi kaming lugi. Mm. Noon, simula noon, hindi na kami umano dyan yung pumasok kasi nabalitaan nyo naman siguro yung ginagawa nila noon na water cannon. Mm. Ngayon yung aarduhan ka ng mga malalaking barko, siyempre parang matatakot ka kasi parang bungguin ka na eh. Opo. Simula nun, hindi na kami pumasok. Mm. So, yung sa dala ng kagipitan talaga, yung parang hirap na yung pamilya, sinubukan namin uli na pumasok 2013. So ganun pa rin yung yung ginagawa ng China, hinaharang. Lakas loob na lang, parang kapit, patalim na lang din yung sa amin noon. Lumayo muna kami ng yung halos di kami makikita. Anong bandang bandang padilim, yun na gapangin namin lalapit kami doon sa Bahura. Saka mangisda yung mga mga tauhan. Yun, pagdating naman ng umaga, alis na naman kami. Lalayo na naman kami, yung hindi na naman makikita. Yun, bali isang lang yun, parang isang bisis lang namin ginawa kasi masyadong yung magastos sa diesel. Kasi kung sa diesel lang, malaki na rin ang konsumo namin eh. Anyway, Romel, yan yung 2012. Ngayon, i-describe 2013. No? Ngayon, mula noong 2017 na bumalik kayo, i-describe mo kung anong nangyayari ngayon. Ganong karami yung nangingisdang Pilipino sa Boro mula noong 2017? Sa ngayon po, halos lahat ng na dito sa Subic, Bataan, Sambales, Pangasinan, okay nang nakakapangisda ngayon doon. Ang parang nakaka-problema sa amin, yung humihingi ng isda sa amin yung Chinese Coast Guard. Kumbaga, ang gusto lang naming ipaabot sa ating gobyerno, kumbaga limitahan sila na lalapit doon sa amin yung maghihingi ng isda. Kumbaga sa linawin lang namin na wala namang walang ginawang panghahara sa amin. Kumbaga lang yung parang mapilit silang kukuha ng isda kasi hindi naman kami totoo magkaintindihan. Yung lang doon, fish. Yun lang. Tapos aakyat na sila sa amin. And kung titingnan na nila yung mga lagayan namin, yun pipiliin nila yung magagandang isda. Wala naman kami magagawa kasi kumbaga sa nakikisama lang muna kami diyan ngayon dahil andyan yung
mga barko nilang malalaki. Eh, anong magagawa naming mangingisda doon kung magtitigas-tigasin kami doon? Para lang kaming ano doon, yung lata na pinitpit. Pag magtitigas-tigasan siguro kami doon. Kumbaga, pasensya na lang. Pero hindi naman totally na na aalis din sila na walang kapalit. Minsan nagbibigay sila ng noodles, sigarilyo, saka tubig. Kasi minsan pag nawalan kami ng tubig din, lumalapit din kami sa kanila kung barter yung doon, yung tinatawag na palitan, tubig ang pinaka-importante. So, yun lang nililinaw namin sa sa yung publiko na sana tigilan yung pang na kasi ang inaano namin baka hindi na naman kami makakapasok uli diyan sa Scarborough. So magugutom na naman yung pamilya namin pag magkagirian yung gobyerno natin. Yun lang ang pakiusap din namin sa kagaya sa inyong mga media. Yung hindi lang masyadong yung nakukuhang video. Kumbaga hindi naman totally siguro yun harassment. Pero lang namin, nireklamo lang namin na siguro mag-uusap sila na yun yung Coast Guard nila. Maghintay lang sila kung gusto nila maghihingi ng isda. Huwag silang aakyat sa bangka namin at maghalungkat, pipiliin pa nila yung magagandang isda. Maghintay na lang sila kung yung kami kusa ang magbigay, kung Barter. yung ibibigay namin. Yun lang pakiusap namin. Bakit po sabi niyo, anong gusto niyong ipakiusap ng ating gobyerno sa China muna? Yung huwag kayong masyadong lapitan, parang gano'n. Yung kanina Wag po nang sabi. kuna ng isda. Meron sir sinasabi siya na may ano po yung gusto sana ninyong mangyari. Anong hiningi nyo sa amin ngayon? Sa Anong gusto China, ano ninyong pong gawin gusto niyo- na ipakusap ng Pilipinas sa China? Anong gusto ninyo? Limitahan sila. Kumbaga, yun nga, kung lalapit sila sa amin, hihintayin nila na kung ilan lang yung ibigay namin. Yun lang ang pakiusap namin. Okay, ang tanong ko sa Sir, inyo... wait Oo. lang. Ano pong ilang pong beses nangyayari yung nangunguha sila ng walang pasabi? I mean, sasampa, parang mamamalengke doon, tapos yung magaganda yung kinukuha. Ito po ba parang laging nangyayari? Halos sa tuwing lalaot kami doon, ganun. Kailan po kayo huling lumaot, sir? Itong May 18 dumating kami doon. Tapos umalis kami nung May 25. Ginuhaan po kayo? Opo, yun. Ano pong nararamdaman nyo pagka ganun na kinukuhaan kayo, sir? Yun na lang, parang hindi mo naman yung baga medyo mabigat sa kalooban mo, pero pilit mong tanggapin yun dahil nasa sila silang parang may power ngayon dyan. Paano nyo po nasabing sila yung may power? Kasi silang nandoon sila. Kumbaga sila ang nakabantay dyan, ganun. Wala naman ang Pilipinas, wala namang bisil nakaantabay dyan. Wala po tayong Coast Guard nun sa atin? Wala. Sir, paano po nyo nasabi na sila yung may power doon? Kasi sila yung barko nila, yun ang nakikita namin doon eh. Oo. Di ibig sabihin, parang sila pa ngayon ang may dyan, may hawak. Tapos sir, yung sitwasyon ngayon, hindi po yung 2013, 2012, yun pong ngayon, pag nagdala ka ng malaki mong barko, pwedeng makapasok dun sa Bukana? At pwede po makapasok dun sa Bukana yun, sir? Hindi na po, hindi na. Dahil, sir? Hindi ko lang alam kung kasi yung iba, nakaka-English sila, sasalubungin ka na ng go out daw, go out. Yun, Sinasabihan po kayo ng ano? go out. Kapag Go out, malaki. outside. O pagkagaya naming mga service. Go out, outside. Service Ngayon, yung malaki. Kasi yung anak ko lang minsan nakapag salita ng kunting English, sabihin niya, why the reason? Oh. Sabi niya, I don't know.
That's order. Yun lang. Pero ulitin natin, mga maliliit na pinapapasok nila. O yun lang mga service namin kasi yung No, sir. But before, service they were namin, allowed, even the big ones. Yes? Yes, but now, okay, ang tanong ko ngayon, dati na natigil kayo, noong 2012 kayo natigil, no? At saka ngayon, ano bang gusto nyo? At sabihin nyo sa taong bayang Pilipino. Kasi marami nagsasabi na dapat panindigan at awayin natin uli ang China. No, we're not saying that. We're not saying Okay, that. okay. May nagsasabi na dapat mas matigas ang ating pagtrato sa China sa punto na magkakaroon na naman ng hidwaan. Ano bang gusto ninyo? Kayo magsabi sa taong bayang Pilipino ngayon. Okay, Rose Novenario. Hindi, pakisagot lang. Anong mas gusto ninyo? Sa akin siguro, parang tama na siguro yung ganitong ano. Kasi kung hahalongkatin pa naman natin uli siguro yung ano, parang lalayo na naman kami sa ano nito, sa panghanap buhay namin. Kasi yun nga, hihigpitan na naman kami niyan sa pagpasok diyan sa ano, sa isla na yun. Sir, bakit kayo hihigpitan? Dapat ho may karapatan tayo doon. Bakit tayo hihigpitan nun? Bakit po kayo natatakot na higpitan? Kasi 'di ba nung nanalo tayo sa ano, sa tribunal, Opo, sir. pinag-iitan nila na hindi nila irespeto yung desisyon ng ano, UN. Ayun ang pinalabas nila, nasa kanila yon. Kasi mayroon silang mapa yung ano, yung 9 dash line. Opo. Kaya siguro kung kumbaga gusto ng mamamayan na ipaglaban. Parang ano na rin yun yung parang hihigpitan ng China na kaming mangingisda, hindi na siguro muna papapasukin dyan kasi ano na naman malaking usapin na naman yan. Kaya siguro sa amin, okay na muna siguro yung ganyan. Kasi sa madaming mga mangingisda, kaya nga nagpapasalamat kami ngayon kay Presidente Duterte na nakakapasok na kami diyan sa loob, nakakapangisda uli kami diyan na wala silang yung kumbaga hindi na kami hinaharang. Parang pinapayagan po kayo? Oo, parang gano'n na nga. Pero hanggang lang kami, nasa labas lang kami. Rose? Nasa labas, sir. Nasa labas lang yung namin, yung service sa labas ng Scarborough. Dati po. Kasi dati nung ayun nga, nung umpisa nung nangisda ako diyan 2000 hanggang 2012, nasa loob kami Madami pong huli yung malalaki. Oo, noon marami pa rin. Pero sa ngayon, parang sa dami na ba namang pumupunta diyan dahil okay na nga. Kumbaga sa halos rin yung parang nauubos din yung isda, yung mga malalaki. Di bali yung matitira, maliliit na lang. Alangan naman kukunin mo yun. Tama. Sayang din, hindi mo rin mabinta. Kaya, Okay, Joseph, Sir, let's Joseph, Okay. excuse me. I'm sorry. Rose Novenario. Just one last question. Okay, last Joseph, Sir, then Rose. tingin niyo po, sino po yung may control ng shoal? sa tingin ko ngayon, parang China pa rin. Pero dahil sa magandang ng Pilipinas at saka China ngayon, parang yun nga, kaya pinapayagan tayo ng yung patuloy na pagkakaibigan na ng China at saka Pilipinas. Kaya doon pinapayagan ng Pilipino na mangisda diyan. Sir, salamat po. I have questions for Thank you, Spokesman. Joseph. Rose. Ay, magandang tanghali po. Marami po kayo mangingisda dun sa area ng Boro, no? Kayo po ba'y organisado? Meron po ba kayong grupo na kinaaniban para po maging mas maayos yung representasyon kung kanino man pong ahensya ng pamahalaan kayo pwedeng makipag-ugnayan? Katulad po sa yung lokal na pamahalaan po ng Baho de Masinloc, iniinganyo po ba kayong magbuo ng isang organisasyon para po maging mas maayos yung sistema o kung ano po yung pakikipag-usap ninyo
sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po masabi nyo ng maayos yung inyong mga hinaing, yung inyong mga karaingan, inyong mga demands. Meron po ba kayong ganong grupo? May nag-organize na po ba sa inyo? Sa ngayon po, ma'am, wala pa. Wala pa kaming mga samahan. Kumbaga, ngayon, parang tropa-tropa na lang muna. Na kung isa ngayon nga, swerte nga kami ngayon na kaming mga mangingisda na naimbitahan ni Secretary Roque na ipahayag yung katotohanan lang na walang sapilitang yung paliwanag dito ngayon. Yun, nagpapasalamat ako na imbitahan kami na ipahayag sa publiko yung nangyari sa Kalboro ngayon at saka noon na dumaan kami ng kahirapan. Ano po kayo, bukas po kayo dun sa halimbawang i-organisa kayo bilang isang grupo para po maging mas matatag yung inyong paninindigan. Halimbawa dun sa pangingisda po ninyo sa Boro. Okay po, ma'am. Okay po sa amin yun. Kung mayroong mag-organize ng ganyan para naman yung mga gusto namin ipaabot sa gobyerno, mabilis ma-aksyonan. Okay, Salamat. Raymond Tinasa to be followed by AC. Ay, good afternoon, sir. Kay Manong Romel. Sir, yung grupo yung taga saan kayo? Sa po kami, Masinloc, Zambales. Ay, Zambales. So, matento ba ng ibang halimbawa? May mga taga Bulinaw sa Pangasinan, sa Bataan, at ibang bahagi, ibang grupo ng mga isda. Kung ganon din ba yung parang karanasan nila na nahihingan din or nagkaroon din ng barter ng mga isda? Oh, ganon din sila. Kumbaga, kung magkatabi-tabi kami doon mangingisda, parang pupuntahan nila lahat yun. Hihingan nila. Pero yung iba, saglit lang sila doon. Yung iba, wala pa kasing isda. Yung kararating, hindi lahat nakukunan. Yung may isda lang ang maanuhan nila. Pero lahat yun nilalapitan nila. Ikaw, halimbawa, sa grupo mo, Manong, magkano yung pagtaya mo yung presyo ng isda na nakuha in one fishing sa isang pangisdaan? Pakiulit po. Magkano yung pagtaya mo yung parang hiningi or kinuha ng Chinese Coast Guard? 1,000, 2,000? Yung halaga ng isda na kinuha? Siguro nasa mga na yun. Mga mahigit 4,000 yun. 4,000. Kasi mo sa isang banyera, kahit siguro yun sa palengke, tanungin nyo doon magkano ang presyo ng isda. Nasa 40 kilos. O kung 100 lang, 40,000 na yun, 4,000 na yun. Pero magkano ba yung pagbalik nyo sa Masinloc, magkano yung nabebenta nyo yung huli nyo? Para magkaroon ng idea. Kung 4,000 ang nawawala sa inyo, magkano nyo naman nabebenta yung natira? Yung nyo, yung huli ninyo, kabuuan. Kada biyahe nyo. Kasi yung inuuwi naming sir, isda, pinaka doon, nasa 2,000 kilos. So magkano nga yung 2,000 kilos? Magkano yan? Kung i-equivalent mo sa yun, sa 100 lang, nasa yun, nasa 200. Mga 200,000. O, Tapos ang nakukuha sa inyo, mga 4,000. O, ganun. Minsan kung medyo isang linggo ka na dyan, minsan 2 beses kanila mabalikan eh. So masakit pa rin. No? Masakit Oh, pa rin. siyempre 4,000 is 4,000. 2 beses ka kukunan ng isda. Nabanggit mo kayo na Manong yung parang, napanood mo ba yung buong video, yung lumabas, kaugnay yung kaya nga, napanood mo yung lumabas? Kasi parang may nabanggit ka kanina, ilabas yung buong video o buong senaryo? Ayun nga, yung video na yun, hindi ko napanood yun kasi pana-out nga sa amin. Nung kinabukasan nga noon, tumawag si Ma'am Ilay sa akin kung napanood ko ba. Sabi ko, hindi ko napanood kasi run out doon sa amin noon, nagkataon pa. Yun ang inabang-abangan doon sa amin.
sa mismong barangay Matalbes, sitio Matalbes, burn out nga. Kaya parang Sabi dun sa video, hinaras daw kayo. Ano ba? Nagreklamo ba talaga kayo dun sa video na hinaras kayo? wala naman kaming sinabi na sa pilitan lang silang yung kumbaga ayaw nilang magpapigil na kung sabihin namin no more peace. Eh, sino Mga nagsabi na aakyat lang. hinaras kayo? Wala naman akong sir na hinaras kami. Si AC Nichols? For Secretary Roque, sir, clarify ko lang. So, nagbigay na sila ng written statements? Yes, there's a written statement. The DFA has communicated with the Chinese ambassador. We're not taking this sitting down. Our position po, ang position natin, dahil merong usapin sa panig ni President Xi at ni President Duterte na meron ng kalayaan mangisda dyan sa Boro, ni 1 kilo hindi dapat nangunguha ang Chinese Coast Guard. At hindi tayo pumapayag sa ganito. Kaya po, nagreklamo tayo sa bansang China at inaasahan natin na gagawa ng kinakaulang hakbang ang China para matigil to. No? Pero sir, binigay natin sa kanila yung statements or are we planning to I use just got the this statement this weekend and it will be formally transmitted to the Department of Foreign Affairs and the Task Force on West Philippine Sea. Will it be used for another case or a diplomatic protest, sir? Alam mo sa akin, tama na ipabigay alam sa China dahil naniniwala ako na kinakailangan gumawa sila ng kinakaukulang hakbang. Dahil nga doon sa salita na ibinigay ni President Xi kay President Duterte na magkakaroon na ng kalayaan na mangisda muli dyan sa Boro. Yan din ang desisyon ng Arbitral Tribunal, no? Pero nagkaroon din ng salita si President Xi. So kung hindi nila kinikilala yung Arbitral Tribunal, mas importante rin na nagkaroon ng pangako si President Xi. At kaya nga inaasahan natin, gagawa sila ng hakbang para matigil ito. Hindi natin to kinukonsinte, pinaglalaban natin ang interes ng ating mga mangingisda. Pero ang linilinaw lang po natin sa ating mga kritiko, nung panahon nila na walang po hanap buhay itong mga mangingisdang ito, dahilan kung bakit naging kliyente ko sila para magreklamo ng kawalan ng hanap buhay. Ngayon po, bagamat merong sigalot na kaunti, may problema, nakapaghahanap buhay po sila. At yan po naman ang katotohanan. Okay, last 5, limit your follow-up questions. Maricel Halili. Sir Romel, magandang umaga po. Lilinawin ko lang po. So, wala po kayong sinasabi na nagkaroon ng harassment? Yung huling po ma'am, yung pala yung nung December, yung inaagawan ng pana yung yung mga ito ay yun ang parang harassment sa amin nangyari. December po ng 2017. Opo, December 13. Pero nito pong pinakahuling nangyari nung May, wala pong harassment. O parang wala na rin kasi lang naman yun, umaakyat lang sila sa bangka na kumukuha ng isda, ganun. Pero kung wala pong harassment, bakit po hindi ninyo sila matanggihan na mabigyan ng isda? Kasi sila na po mismo ang aakyat tapos hahalongkatin yung yung lagayan namin ng isda. Mhm. Ngayon, hindi naman kami magkakaintindihan sa pag-uusap. Kaya sila, kumbaga sa nga, nakikisama na lang kami sa kanila kasi baka paalisin na naman kami pag hindi namin pagbigyan sila na kukuha ng isda. Mhm. So, nag-worry po kayo na baka paalisin. Pero, ano po yung actual na posibleng mangyari kapag po tinanggihan nyo sila na bigyan ng isda na nahuli ninyo? Yun nga, baka paalisin kami. Doon sa mismong Scarborough. Papaalisin kami doon. Yun ang na-expect ko noon pag hindi mo sila pagbigyan. Na once na nakasampa na sila sa bangka, bubuksan nila yung lagayan, nakita nilang mga isda. Ngayon, siguro pag pipigilan mo sila na kasi once na nung inupuan ko yung lagayan ng isda, minsan, tinatapik ako yung inuupuan ko, yun ang magagandang isda. Talaga hindi ako alis doon. Bahala kayo dyan sa ibang yung medyo mahihinang klaseng isda. Yun, minsan doon sila nakakakuha. Oo. Pero may dala po ba silang sandata? Hindi naman po kayo sinaktan physically? Wala naman po. Yun lang yun nga lang yung yung nangyari nung December, yung ginagawan sila ng pana. Ang may dala silang sandata noon pero hindi naman sila tinutukan. Yun nga lang yung yung
parang tatakbo sana sila para kasi nandoon sila, umaandar yung ano nila, linalapitan. Parang tatakbo sila kasi parang natakot din silang matamaan doon sa ilisin nung ano nila. Nung patakbo na sana, yun nga, kinalawit yung ano, damit para hindi makatakbo. Ayun ang NTC, nangyari please, doon. please limit your follow-up questions. RJ, to be followed by Pia. Mang Romel, madalas po ba walang Philippine Coast Guard na umiikot sa area na yan? Wala po, walang Philippine Coast Guard na nakakapunta ngayon dyan. Pero nung 2012, 2013, 2014, may mas marami po bang umiikot or ganun din? Wala rin? Wala rin. Wala Puro rin. Chinese yung nandyan. So tingin niyo po ba kung magkakaroon ng mas maraming Philippine Coast Guards na umiikot doon, mas mapapanatag po kayo? Mas lalong delikado nga siguro sa amin. So okay lang po na walang Philippine Coast Guard doon? Parang gano'n na lang siguro muna. Okay na yung ano, yung intelligence yung pumupunta doon. Kasi minsan may pumupuntang mga Coast Guard, Navy. Parang intelligent na lang yun, kumukuha na lang ng ano, yung mga balita doon kung ano nang nangyayari. Kasi kung magkaroon man ng ano siguro, ng mayroon tayong Navy dyan at saka Philippine Coast Guard. Parang palagay ko parang madali yung pag ano kung hindi man magkakaintindihan. Kumbaga sa ano, mayroong isang bangka na nilapitan nila. Ngayon ayaw magbigay, ngayon sa pilitan ding kukuha ng ano, isda. Di ibig sabihin yung bangka na yun pupunta doon sa Philippine Coast Guard, magsumbong doon. Yun ang ginagawa namin doon, nila doon sa amin. Di siyempre, anong gagawin doon sa pinagsumbungan na Coast Guard? Doon na naman, magkagirian naman, baka yun pa kaming So okay lang po na walang Coast Guards? Siguro, okay na muna siguro yun. Habang patuloy naman siguro nag-uusap yung gobyerno ng Pilipinas at saka China kung para maaayos yung mga dapat ayusin siguro. Okay, thank you, RJ. Friendly reminder, limit your follow-up questions. Marami pang magtatanong. Pia? Kuya Romel, bilang lalaki, bilang Pilipino, bilang padre de pamilya, ano po yung nararamdaman ninyo every time na umaakyat po yung mga Chinese sa bangka po ninyo at kinukuha yung mga isda na dapat sana para sa pamilya ninyo? Siyempre, parang mabigat sa loob rin namin yun. Kasi, kumbaga, 100 nga lang, parang halos titipirin mo yun para magkasya lang sa isang araw. Pero hindi naman kaya talagang 100 lang ang gastusin mo sa isang araw. Kumbaga sa yung compute nga ng NIDA, ako rin isang doon na hindi talaga kaya yung 10,000. Wala, hindi kayang i-budget. Pero yung pinapalit po nilang tubig, yosi, noodles, sakto po ba sa pamilya nyo? Tama po ba yon? Parang fair po ba nakapalit yon dun sa mga isda na kinukuha nila? Wala rin. Kumbaga, kung siguro, yung sigarilyo at saka tubig at saka noodles, hindi pa nga siguro aabot ng 200 yun. Ang halaga nun. Okay, thank you. Kumbaga sa hindi kami na yun ang ganun lang ang kapalit. Pero sinasabi niyo po, mas magandang ganito na lang yung sitwasyon ninyo kaysa yung hindi talaga kayo pinapayagan na pumasok. Ganun na lang nga muna siguro dahil sa yung hindi pa gaanong natapos yung usap-usapan nga sa Actually, they have schedules, no? So, Sir, I guess my parting words is, hindi po natin tinatanggap ang ganitong sitwasyon. Piglalaban po natin ang karapatan ng ating mga mangingisda dahil meron na pong kasunduan at inaasahan natin na susunod sa kasunduan ng bansang China, hindi po dapat kinukuhanan sila miski 1 kilong isda. No? Pero ang punto po, sinabi na rin ng mga mangingisda, mas mabuti na po itong pulisiya na nakipag-usap tayo sa China at sila'y napangingisda muli kaysa yung gusto ng kritiko na ibalik sa dati. May pinanggalingan po tayo. Babalik ko lang kayo sa kasaysayan. Pinadala po natin ang Pio del Pilar dyan.
Dahilan po, kaya hindi na umalis ang China sa Scarborough. Kaya ang sinasabi natin, kung merong teritoryong nawala, Scarborough nawala, hindi po sa administrasyon ni Presidente Duterte yon. Mula po ng panahon na pinadala ni Presidente Aquino ang Del Pilar dyan sa Scarborough, hindi na po tayo nakabalik na tayong kontrolado. So ngayon po, totoo po, nandoon ang mga Chino, pero nakapangingisda po ang mga mangingisda ng Masinloc at ibang mga lugar. Pero sir, Okay? do you think that that they deserve better? Of course, they deserve better. That's why we're taking steps to address the issue with the Chinese. We have addressed this issue to the Chinese, and we're demanding that the Chinese take steps to stop the Coast Guard from doing these acts. Gumawa na kami ng mga hakbang, at ang hinihingi natin, dapat gumalaw ang mga otoridad ng China na itigil itong mga pangyayari. Ang pakiusap namin sa sabayan ng Pilipino, kung may bugok na Coast Guard sa Pilipinas, may bugok din na Coast Guard sa China. So kinakailangan, disiplinahin siguro ng China yung mga bugok na nangunguha ng isda. Dahil hindi po katanggap-tanggap talaga yan. Hindi po natin tinatanggap yan. At kaya nga po, nagpadala na tayo ng impormasyon. Sir, Okay? obviously they are forced into this situation, but they don't consider this harassment. But does the palace consider this harassment? This is not acceptable. I would not say it's harassment because you know what harassment is during the time of President Aquino. Water cannons were used against them. They were rammed. They were the subject of being targeted by live guns. Wala na po yan. At ngayon po, ang talagang kinukwento naman doon ay lahat po nakapangingisda na to the point na nauubos na nga yung malalaking isda dahil bumalik na lahat ng mga ngisda sa Boro. Whether or not they can enter the lagoon is immaterial po kasi sabi nga nila, yung maliliit na mabangka, pinupuno rin nila at napakadami na huuli na nangingisda doon ng mga Pilipino. Pero no? sir, they are forced into a situation where kailangan nilang ibigay yung mga isda nila. Do you think that Kaya this nga is po kindness gumagawa on tayo the ng part of hindi the po katanggap-tanggap yan. Hindi po tayo tinatanggap yan. Yan po ay naging dahilan kung bakit pinaalam na natin to sa mga Chino na hindi tayo papayag na kinukuhanan ng isda yung ating mga mamamayan. Hindi po natin tinatanggap yan. Tinututulan po natin yan bilang isang paglabag doon sa kasunduan na pinasok ni President Xi at ni President Duterte. So this is not kindness on the part of the Chinese kasi No, it's at not. least na As a matter pinapapasok of sila. right, meron na po tayong agreement na po pwede ng mangisda. And this is the subject of a specific agreement between President Xi and President Duterte. Okay, I'm sorry, MPC, last two questions, Ace and Joseph. Sir Romel, pakidetalye po yung sinasabi niyong December incident, yung sinasabi niyong pinakahuling. Nasagot na yan eh. No, details. Yung details ng December. I'm sorry, but that's been answered. Yeah. Can we go to another Joseph. question, please? No, follow up. So it happened way beyond yung meeting ni President Duterte and Xi. What's Malacanang's take on that? Alin? Yung incident na yun, yung December. The incident was reported. What makes you say it was not reported? It was reported in the bilateral meeting in February. This happened in December, and this was one of the issues submitted to the bilateral mechanism in February. So that's reported. Yes. It's documented already. Yes, documented and Okay. reported to the Chinese. Thank you. Okay, MPC, last question. Sir, if I get your watch now against your will, that's not harassment? No. Harassment Stealing, is different. perhaps? We've had experience under the Aquino administration. What happened by way of harassment happened during the Aquino administration. They are allowed to fish. They are allowed to engage in their livelihood. Let's qualify that allowed No, to. they are allowed. They're able to fish. No one is preventing them from fishing. They have said so, and let's not put words in their mouths. In fact, gusto ko magsabi, sino bang naggamit ng word na harassment? Ginamit niyo ba ever yung word na harassment? Kasi doon sa video, sinabi niyo yung word na harassment. Sino ba nagsasabi sa inyo na harassment yun, kung meron? Parang wala naman akong nabanggit na harassment doon. Ano pong tawag niyo doon, sir? Sa pilitan nga, sa pilitan sila umakyat. Okay. Sir, fish thievery. Para sa akin naman kasi yung harassment. Kasi wala namang Sir is aromas talking. Sir is talking. Ano, sir? Para sa akin naman, yung harassment siguro, yung haharangan mo sila, hahatakin ka para makakuha lang sila. Parang gano'n naman yung harassment eh. Ito po. Yung itong aakyat sila, magtatanong kung may fish. Tapos kasi nakikisama nga kami. Parang hahayaan lang muna namin sila. Kasi malaking bagay na rin malaking mawawala sa amin kung already hindi answered. namin sila I'm sorry, but you can't do a documentary on my press briefing. This is not a documentary. This I know, is a but question you know, and answer Joseph, on an you've asked incident. 7 questions already. Because we're not clear yet. Well, Okay. thank Number you very one, much. Sir, game.
No, thank you very No, much. okay. Policy ng Over. government, Okay, actions thank of the you, government. I've Presidential. already answered. The No, policies we specific. will specifically, we have brought this up to the Chinese ambassador. We have said this is unacceptable. Yes. We want the fishermen to fish freely. We don't want even a single kilo to be exacted from the Will fishermen. that include allowing the bigger boats to get into Scarborough? That's not necessary because as the fisherman has said, yung maliliit na boats na pumapasok sa lagoon, sa dami po, nauubos na rin ng isda. Remember, there is also a policy of conservation. In fact, if you will recall the history again of Scarborough Shoal, there was a period when both countries declared it as fishing preserve. That is why I'm even surprised that they're able to enter the lagoon now because both the Philippines and China at one point declared the lagoon as a maritime preserve. Okay. Sir, in 2012, the tribunal said that China violated the traditional fishing rights of Filipinos by restricting access to the Scarborough. Now they're allowing some mode of access, preventing the big ones but allowing the small ones. No, that's misleading. Why is it misleading? Small boats are allowed to enter, but they're able to get the same catch because what happens is they fill in their container and they bring it to their mother boat. But before they it can wasn't go- like that, right? Well, it doesn't. It's not like that. But the point is, they're able to come home with a full catch of 200,000 worth of fish. Not full. Sir, Full anong catch, mas- di ba? No, no, no. Pag uwi nyo, puno na ang iyong barka bago kayo umuwi. Sir, sino mas maraming huli? Anong mas gusto nyong ipasok sa loob? Now, because they're asking ano po yung pwede nating sabihin sa gobyerno natin na This is request. over. No, sir. Okay. I'm sorry. Ano po yung gusto nyong ipasok? Okay. Yung malalaking barko, yung I'm sorry. maliliit? Yes. Press briefing over. They have a schedule. I have to bring them to the guest house. Sir, now. ano po Okay, yung thank gusto you, nyong ipasok? Presidential Spokesperson Harry Roque, and thank you sa ating mga guests. You can interview Secretary Roque after the press con. Back to our main studio sa Radyo Pilipinas.